Heto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Jamie Malonzo, gaano nga ba kalaki ang kontratang nakuha sa Japan? At worth it ba na iwan ang Barangay Ginebra? Hanggang sa ngayon, gulat na gulat pa rin ang ilang mga Barangay Ginebra fans dahil isa nga sa kanilang paboritong players na si Jamie Malonzo ay maglalaro na sa B-League. Pero teka, hindi lang basta-basta ang dahilan dahil ang laki pala ng kontrata na kanyang nakuha. Yan ang ating pag-uusapan at kung bakit kahit ang Barangay Ginebra ay hindi sapat para mapigilan ang kanyang pag-alis. Si Jamie, galing pa yan sa Northport, na-trade sa Ginebra noong 2022 and the rest is history. Swak agad sa sistema ni Coach Tim, high-flying, athletic at naging fan favorite agad ng mga Ginebra fans. Naging all-star, nakakuha ng kampyonato, kumbaga, instant spark plug ng Ginebra. Pero ayun na nga, bigla itong pumirma sa Japan B-League. Bakit nga ba? Ang dahilan ay pera. At hindi lang basta-basta pera, dahil ayon sa insiders, sa Ginebra daw ay Jamie was already earning top tier salary, around 800,000 a month. Not bad, di ba? Pero sa Japan ay putya starting salary, 40,000 US dollars a month. Oo, 2.2 million kada buwan. At kung magiging maganda pa ang kanyang ipapakita, pwede pa raw pumalo ng 50,000 US dollars a month or halos 2.8 million pesos per month. Ibang level na nga yan mga chong kumpara sa Barangay Ginebra. Sa Japan, money with perks, kotse, apartment, at all expenses paid lifestyle. Literal na NBA-like treatment. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Jamie Malonzo na pumirma sa Japan B-League dahil na doble o triple pa yung kanyang naging kontrata sa Barangay Ginebra. Kahit sino naman sigurong player ay mapapapirma sa Japan kung ganyan kalaking kontrata ang makukuha. At syempre, mix ang naging reaksyon. Si Coach Tim Gone, chill lang, disappointed, pero tanggap ang pagkawala ni Jamie. Kung saan, nabanggit niya na hindi raw nila pipigilan si Jamie kung ano yung mas makakabuti sa kanyang basketball career. Props kay Coach Tim dahil hinayaan niyang umalis si Jamie Malonzo. But, let's be real, Ginebra lost a key player. Jamie averaged 13.1 points per game, 6.3 rebounds, at 2.1 assists per game. Di man siya superstar scorer, but he was a solid contributor. Pampasigla sa depensa, laging may energy, at very athletic. So, sino ang mag-i-step up sa Barangay Ginebra ngayong wala na si Jamie Malonzo? Ayon kay Coach Tim, ay mabibigyan raw ng chance yung kanilang mga players gaya nila Jeremiah Gray, Aljon Mariano, Jason David, at iba pa. Kumbaga, next man up mentality na ang Barangay Ginebra. Para naman kay Jamie, ay kasalukuyan na siyang 29 years old at kasalukuyang nasa prime years. Sakto lang yung timing ng paglipat, may pangalan, may market value, at may gilas experience. Pwede siyang magtagal sa Japan or who knows, baka may other international offers pa in the future. Pero ang possible na magiging problema na itong si Jamie ay once natamaan siya ng injury sa Japan ay walang kasiguraduhan na iintayin siya ng kanyang kuponan, hindi gaya ng ginawa sa kanya noon ng Barangay Ginebra kung saan tinamaan siya ng injury at inantay nga siya ng matagal ng Barangay Ginebra. At ngayon na nasa Japan na etong si Jamie, isa pa sa nakikita nating magiging problema niya ay once na matapos yung kanyang stint sa Japan ay baka wala na siyang balikan sa Barangay Ginebra. Dahil kilala natin ng SMC, napakaalaga nga nila sa kanilang mga players at binibigay ang lahat. Pero once na iwan mo ang SMC ay paniguradong wala ka nang babalikan. Kaya sana lang talaga ay sulit at magtagal si Jamie Malonzo sa Japan B-League dahil kapag tinapon nga siya ng Japan ay malamang sa malamang sarado na ang pinto ng Barangay Ginebra
Lalo na kapag nakakuha na sila ng player na papalit sa kanyang iniwanang pwesto. So ayun na nga mga chong, kung ikaw si Jamie Malonzo, aalis ka ba ng Hinebra para sa mahigit kumulang 2 milyon kada buwan at walang kasiguraduhan na magtatagal sa Japan B-League? O magi-stay ka na lang sa Barangay Hinebra na mataas rin naman yung binibigay na kontrata, pero ang kaibahan ay secure ang inyong future dahil aalagaan ka ng SMC hanggang magretiro. Kayo, ano ang pipiliin nyo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.